kay na sardinas. Tama, 'di ba? Oo, hindi naman 'yun ang ipinunta ni PBBM. And Alibugha, magandang, gabi sa'yo. Ito ay nawala. Ayun, shoutout. 'Yan, isa rin ho sa mga magagaling itong vlogger, 'no, kaibigan namin nila Go Philippines, Takero at, Mami Peng. 'Yan, tsaka ni James etong si ano, Alibugha TV. Okay, so ewan ko ba, bakit bakit naiisip, hindi kasi ganito lang, ma-share ko lang sa inyo. 'Pag ako nagko-content, gusto ko yung maayos, so hangga't nga maaari walang makakapag-ano, walang makakapag, debunk sa akin. Kung meron man, well, sure ako na may nakareserba ako na kaya kong, ibato, 'no. Gusto ko yung mag-stand out ako, gano'n din yung sa aking mga kaibigang vlogger, gusto ko mag-stand out din sila, 'di ba? Kasi sayang yung oras ng mga taong nanonood. Pero itong mga taong ito, 'tong mga DBS na 'to, Diyos ko, bukod sa kahit nasa fake news ay kumakapit, ay gano'n-gano'n lang sa kanila, 'di ba, na at least, makapanira ng, kapwa nila. Masaya na sila doon. Katulad nitong isa, si Mister Sasot, 'di ba? And then etong si, Crisette, oh, 'di ba? Kaganda-gandang babae, dahil lang, nadikit kay Duterte, hindi na ho nakabangon sa pagkakabaon. Nanatili na talaga na ano, na suporta todo-todo. Kaya lang ang problema, 'di ba, nangyayari tuloy, napupunan ng maraming tao na kapagka naging supporter ni dating Pangulong Duterte at nagdesisyong manatili sa kanya ang suporta, ayun, kahit na fake news kinakapitan nila, 'di ba? Sayang lang sapagkat nung araw, nung kami-kami ay pare-parehong sumusuporta bagamat 'di ko sila kilala personally, galit kami kapag pini-fake news ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pero 'tong ganito ngayon, sila na ang gumagawa ng gawain ng mga dilawan, 'di ba? Ay naku. Okey, iwanan natin 'to muna 'tong, part na 'to. Wala lang, very frustrating lang si Crisette. Hindi, kasi alam niyo kung ba't hindi ko rin naman pinagpapatulan si Crisette sa mga sinasabi niya, dahil po meron ako nabasa sa kanya minsan, sabi niya, napakataas, napakalaki ng kanyang, pagrespeto kay First Lady. Kasi kahit na nung, dati pa na nagsusulat siya sa mga column niya sa Manila Bulletin ay inaatake niya ang pamilya Marcos. Pero, ah, nung magkita sila niyan, ini-encourage pa siya na, "Oh, maganda yung pagsusulat mo, ito yung, kulang, ito yung, dapat na idagdag mo." Sa technical writing niya, nagbibigay pa ng suggestions. Kaya dun siya napapuzzle na despite of what she was doing against the, Marcos family, siyempre susulat lang naman niya, lahing magnanakaw, puro-puro mga ill-gotten wealth. Pero hindi siya ginantihan, kumbaga, hindi vengador. 'Yun yung sabi ko, okey kung mga ganyang light-light lang naman din, hindi ko na pagpapatulan si KLC. Kaya lang, pero itong part na 'to na talagang nababasa ko yung mga comments ng mga tao na grabe, hindi man lamang nahiya sa kanyang sarili, hindi man lamang naawa sa ating mga Pilipino, magdala ng kahihiyan sa Amerika, na pumunta roon as an ass kisser. 'Di ba, sunod-sunuran na lang kay Joe Biden o kay Uncle Sam, 'no, tapos hindi naman siya tinatrato ng may parangal. Ay kako, kailangan talaga 'to malinawan dahil ano na, sobra ng lala ng kanilang, ginagawang pag-atake at, paninira dito kay PBBM. Okay, so iwan natin ngayon 'to at, do'n tayo sa sunod na topic natin.